Sige, punta naman tayo dito sa ginawang press conference, partner, ni Senator Robin. Yes, oo partner. Nagpa-press con siya dahil nga doon sa issue ng West Philippine Sea. Oo. Lalo na't mainit ang pinag-uusapan ngayon tungkol sa gentleman's agreement. Oo. Kung ano ba talaga ang naging usapan dyan, partner. So, ano yung press con, ang pake ng press con niya? Okay. Mga ka-UB, babasahin natin itong si Robin kung anong dahilan ko ba't siya nagpa-press con, ha? Pero unang-una, gusto ko muna siyang batiin. Dahil... Happy birthday. Congrats sa kanya. Alam mo kung bakit? Happy birthday. Daig niya pa kasi si VP Sara. Okay. Kasi siya nagpapa-press con. Okay. Diba? I mean, gets nyo mga ka-UB? Matapang siyang sasagot sa tanong ng mga reporter. Exactly. Diba? Impromptu yun. Hindi naman scripted, diba? Oo, magpa-press con siya lang puro salita ng salita. Hindi siya, mag-welcome ng tanong. So, yun, siyempre, una, congratulate ko siya kasi matapang siyang sumagot. And at the same time, kahit sabihin natin na hindi niya kabisado yung issue. Ang issue sa West Philippine Sea, nagtatry siyang intindihin yung sovereignty and sovereign rights. Okay. Na in a way, tumutumbok naman kahit papaano, partner. Siyempre, kaya lang, siyempre, hindi naman siya lawyer. Pero, and at the same time, pangatlo, partner, meron siyang stand. Meron siyang stand na, ang sabi niya ganito, mga ka-UB, na although ayaw niya yung parang polisiya ngayon ni PBBM, wala siya magagawa kasi yun ang presidente. So, suportahan na lang natin. Sabi ng UNCLOS. Sir, recently nagkaroon ng joint naval or maritime activities between Philippines, Australia, US, and Japan. And then nasundan ng trilateral meeting o yung summit between US, Philippines, and Japan. Do you think makakahupa yun ng tensyon sa West Philippine Sea o pwede itong magpatindi pa ng tensyon dahil baka maglupo pa yan? Alam niyo, ma'am, sa totoo lang, yung mga ganong mga paandar, titingnan ko na lang si Presidente at kung ano ang desisyon ni Presidente, susuportahan ko na lang. Sapagkat, siguro, siya ang Presidente, siya ang nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin. Magkaiba man kami ng pananaw, hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi huli na yun. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo, kung ano yung sa tingin niya na tama para sa atin. Kasi, sabi ko nga, nagkukwentuhan kami ng asawa ko. Kwento ko lang. Sabi niya, bakit? Parang hindi ka nagsasalita. Sabi niya, usually madaldal ka. Sabi ko, iba na kasi ngayon. Kasi ngayon, nasa gobyerno na tayo. Labag man ako. Labag man ang kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Pero kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Kasi sa akin, nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, doon sa Amerika at yung Japan. Desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Pero dahil nandyan na, sige, nasa likod ako ng Pangulo. Pero sir, how would you assess the foreign policy of the President given na 2 years ago? Masyado, sa akin masyado akong natatapangan sa Presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Magkaiba kami ng pero hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa Presidente. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng Pilipinas. Ang pakiusap ko lang po, mga mahal kong kababayan, anuman ang hinaharap natin, kailangan po tayong maging handa. At kailangan nasa likod tayo ng gobyerno.
Kasi yung mga sinasabi namin dito, opinion lang namin ito. Pero sa kaduluhan nito, kung ano ang posisyon ng gobyerno, yun ang posisyon. Siyempre, susuporta tayo sa gobyerno. Kung ano ang sinasabi ng ating Pangulo, yun ang gagawin natin. Alam nga naman magkontrahan pa tayo sa oras na to. Yung palisiya ng PBBM, administrasyon. ng state. Na to the point na hindi tayo pwedeng mag-watak-watak sa issue na to. Oo. 'Di ba? So, doon pa lang hinahangan ko na siya. Teka lang, mga kayubi, tandaan natin, senador siya. And wala siyang, hindi niya role Na. magbigay ng anumang talk about China. Pero may stand siya. 'Di ba? Ngayon, i-analyze natin. So, doon natin siya kino-congratulate, ha? So, ngayon, ano naman ang masasabi natin doon sa laman ng kanyang sinabi? Ng press con niya. Binanggit niya kasi na, tinanong siya kasi na parang merong Chinese vessel na naman na parang pinahinto yung yung Filipino vessel natin, partner. Ito nga kasi mukhang nadadagdagan, partner. 35 nautical miles lang ang layo sa sa teritoryo natin, partner. 35 nautical miles. Ang sabi daw kasi ng China, within the 10-dash line yung lugar na yon. Pero papasin mo, partner, ang 12 nautical miles kasi, yun yung territory natin, yung tawag na land masses, kasama yung territorial sea, sa 12 nautical miles, territory natin yan. Pero pag nag-extend ka pa ng another 200 nautical miles, di ba? Nautical miles, partner, from the, from the baseline. Oo. Yun yung EEZ. So, meron tayong exclusive economic zone doon. So, sinasabi nga nila, meron doon may freedom of navigation doon. Lahat po pwedeng dumaan. But, yung mga resources doon, partner, exclusive lang sa atin. Okay. Okay, so sabi niya, wala naman dyan invasion kasi wala sa within 12 nautical miles. Sir, Mav po from GMA. Sir, hingi lang po kami ng reacts kasi kahapon po, hinarang ng China Coast Guard vessel yung isang research vessel ng Pilipinas. Tapos medyo malapit na po kasi siya sa coast ng Pangasinan. Sabi po nila, doon daw kasi nagtatapos yung 9 dash line ng China. Kaya ganun kalapit, 35 nautical miles na lang po sa baybayin natin. Sorry ma'am, hindi ko masyado madinig. Opo, hinarang po yung research vessel ng Pilipinas. Ano po to? BIFAD? Ano po? Namria, sir. BIFAR? Namria po. Namria. Okay. Nagsusukat ng baseline. Yes, sir. Kaya lang, sir, 35 nautical miles na lang po galing sa baybay ng Pangasinan. So, Ilan? 35. So, sobrang lapit na po niya, sir. And doon daw po kasi nagtatapos yung 9 dash line ng China. So, medyo palapit na po sila ng palapit yung mga hinaharang. Your reaction lang, sir. Well, kasi kung wala pa naman sila sa sovereignty natin, meron pang freedom of navigation yan. Pwede pa talaga silang dumaan doon. Ang tanong lang doon, ano bang ginagawa nila doon? Hinarang nila yung ating research vessel. Yes, sir. Malabo yun, ha? Anong ginawa ng ating research vessel? Nagpaharang ba siya? Sir, parang 8 hours sila na standstill doon. Hindi pa po malinaw kung bakit sila hindi gumagalaw. 8 hours. And then eventually po, tumuloy na sa Bajo de Masinloc yung research vessel. Tapos binuntutan pa rin po sila ng China Coast Guard. Ganun naman kasi kahit nung ako din nagpunta doon, noong 2020 yata ako nandun, o 2021. Ganun talaga yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard, tsaka yung Chinese militia. Talagang haharang sila sa iyo. Pero kami, hindi kami nagpaharang. Kami ay, ating to, ba't kami haharangin nyo kami dito? Kaya tumuloy-tuloy lang kami hanggang sa nakarating kami doon sa pupuntahan namin. Dapat ganun lang ang maging, huwag tayo magpapaharang. Pero partner, kung sinasabi mo about freedom of navigation, bakit tayo hinaharang? At kiniklaim ng China na within the 10 dash line yun. Tandaan natin, partner. Sabi nga niya kasi 9, di ba? 9 dash. Meron na, dinagdagan na nga. 10 na siya. 10 na. So, naging 10 na 9 and 10 dash line na, kiniklaim na nila. So, pero sabi nga niya, yung mga disputed, na areas, partner, mahirap pang pag-usapan. Pero, kasi partner, sa UNCLOS pa lang, doon sa 35 nautical miles na sinasabi nila, pasok yun sa EEZ natin eh. So walang karapatan na may humarang sa atin dun. Correct. Especially EEZ natin yun. O kasi sabihin na natin freedom of navigation, sige, dyan kayo. Pero huwag nyo kami harangin as if inyo. Diba? So, ang sabi niya ganito, partner. Tingnan natin
kung tugma-tugma ba yung sagot ni Senator Robin. Sabi niya, dapat mahinahon tayo. Di ba? Parang, ang gusto niya kasing polisiya, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kaya daw walang masyadong gulo, kasi parang nagkasundo. Okay. So, walang masyadong naging aggression Oo. doon sa panahon ni Pangulo. Oo. Tapos sabi niya, kung tayo wina-water cannon, ba't di rin natin i-water cannon? Para tayo mukhang kawawa naman. Exclusive economic zone. Pero hindi po yun sovereignty. Hindi pa po tayo ini-invade. Wala po yun na tayo ay sinasakop na. Kasi wala pa naman po sila doon sa 12 nautical miles. Ngayon, kapag ganyan po, ang sinasabi natin na sovereign rights, economic zone, ibig sabihin, open tayo for business. Kasi economic nga yan, economic zone. Pwede tayong magkaroon ng kalakal dyan. Kaya anuman ang nagaganap dyan, una, hindi naman tayo pwedeng magpaapi dyan. Lagi kong sinasabi, lalong-lalo na dyan sa BRP Sierra Madre, kapag nagkakaroon ng pagdadala ng supply, binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, ba't hindi tayo mambomba din ng tubig? Bakit ba lagi na lang, tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon? Ba't wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang din tayo? Itong mga bagay na ganito, kailangan ng mga malalamig ang ulo dito. Hindi po pwede ito na sumasabay tayo sa kaguluhan sa buong daigdig. Kita mo yung conflict? Sabi niya dapat mahinahon. Pero So, ang gaganti niya, iwa-water cannon din. Inconsistent na siya. Inconsistent siya doon. Oo. Partner. Oo. Kaya nga hindi nagwa-water cannon ng Pilipinas. Unang-una, siguro wala tayong ganun kalakas Oo. na At hindi, kung na gusto vessel, di ba? Oo. Pero kung gusto, pwede nating gawin yan. Pero tayo, iniiwasan. Dinidiplomasya nga natin. Iniiwasan natin na mangyari yung mga, well, ayaw natin, partner, na magkaroon, mas lalo pang magiging, partner, mainit kung tayo ay, well, kaya nga hindi tayo nagdadala ng mga military, partner. Building materials. Sa resupply mission. Ang ginagamit natin, pribado, di ba? Resupply yung maliit na bangka. Nandoon lang, Hindi rin ta kasi kaya partner. Oo. Kasi bahura eh. Bahura. Mababaw. Oo. Masisira ang nun. Yung barko, malaki. Hindi kakayanin. Talagang yun talaga eh. So, ngayon, partner, so nakikita mo yung inconsistencies niya. Oo. Nung binabasa ko pa rin siya, partner, sinasabi nga niya na na masyado mainit yung tinatahak ni PBBM na syempre ayaw naman natin magkagera. Actually, wala pa naman ako nakikiting mainit na tinatahak ni PBBM. Nagkakataon lang na maraming gustong tumulong. Oo. Marami. Bakit siguro ang kanyang tinutukoy rito? Trilateral? Trilateral. Pero partner, hindi naman natin to hiningi eh. Oo. Diba? At hindi naman to pagmumulan. Oo. Diba? Hindi naman to pagmumulan. Ang sa akin lang ito pa, diba, para ba ang dating is, di naman tayo yung nagsisimula. Nung hinarang tayo ba yung nag-provoke? Hindi naman eh. Kung meron man mga aksidente dyan, namatay halimbawa, nasa resupply mission, kagagawan ba natin? Hindi ba tayo wina-water cannon? May nasugatan na nga eh. Para bang to the point na parang tayo pa ba yung may kasalanan? Oo. Tayo na nga yung hinaharang. Parang hindi naman tayo yung nagpo-provoke eh. Diba? Kaya tingin ko, tama lang din naman ang ginagawa ngayon ng gobyerno natin na kahit papano, magpakita tayo ng kahit isang ngipin. Kasi dati bungal na bungal, partner eh. Walang ngipin eh. Walang kangipin-ngipin. Diba kung ano na sabihin ng China, wag yung gawin dyan, wag kayong magdidrill dyan. Otherwise, it means trouble. O di yuko na agad, bahagang puntot ni Pangulong Duterte. Early days of my administration, I announced a change of the direction of our foreign policy from being pro-Western to just neutral. Just playing it safe in the meantime because there might be really a trouble brewing. So, nandito lang ako sa gitna. That's the reason why I went to China and I was prudent enough to bring along my cabinet members at the time, early days. Some of them are now here. Yung mga military, sir, General Anyo,
was then General Chief of Staff. Delphine Lorenzana, Secretary Lorenzana was my dear hindi. Pati maraming Esperon was there, sir. So just to make sure, and pointedly, I said to President Xi Jinping, in front of everybody, two panels opposite each other. Sabi ko, Mr. President, there was a long discussion, but I said, Mr. President, I know that we have conflicting claims, but I have plans of going to the West Philippine Sea to dig my oil. At tapos, sir, ang sagot ni President Xi Jinping, almost in whisper, parang ganito, sir, magkaharap. Sabi niya, in front of the witnesses that I brought along, just to make sure that I will be correct all the time. Be prudent about it. Sabi ko, magdig ako ng oil. Sabi niya, in whisper, Mr. President, please do not do that. Please do not do that. You will just sour up, or, we have a new beginning here, new friendship found. But if you do that, he said in the almost whisper, there will be trouble. So, ganun ba lagi ang gusto natin pa iparating? Ito kasi siguro naging masama mga kayubi. Pinaramdam natin through this kind of mga sinasabi lagi ni dating Pangulong Duterte, partner, na hindi natin kaya. Actually, nung panahon, mga kayubi, i-remind nyo ako, baka nagkakamali ako. Nung panahon ni Pinoy, partner, hindi naman masyado maingay dito. Pero gumawa tayo ng protesta. Remember? Oo. Inilaban natin to na may diplomasya. Papel, kaso, korte. Pero, nabanggit ba nung dating panahon na hindi natin kakayanin kung magkakagera man? Parang hindi ko nadinig eh. Mga kayubi, remind nyo ko, baka mali ako. Na hindi ko nadidinig na parang sumusuko tayo physically, hindi natin kakayanin. Kasi kay Pangulong Duterte, nilantad niya lahat. Kung ano lang yung kakayanan natin, kaya yung kalaban natin, basang-basa tayo. Diba? Basang-basa. Kumbaga sabi ko, kumbaga sa chess, yung moves mo, alam na nung kalaban, kaya mati ka na. Diba? Checkmate ka na. Tayo na mismong umaamin eh. Sinasabi na natin, partner, na hindi natin kaya sila. Sinasabi na natin. Hindi tayo, partner. Hindi tayo. Hindi natin kaya nga sila, partner eh. Tayo, hindi natin. Hindi tayo nagsabi niya, si Pangulong Duterte. Okay. Si Pangulong, okay. Kahit sabihin natin, hindi natin kaya. Siyempre, ayoko naman sabihin hindi. Oo. Diba? Si dating Pangulong Duterte. Pero, sa ganong pananalita, partner, alam naman natin kung ano ang magiging partner. Pag hinayaan natin, aabuso at aabuso ang mga to. Yes. Kaya nga until now, you see kung anong ginagawa nila. Kasi, diba? Sa ating sa Philippine Navy, sa Philippine Coast Guard, partner, na nandyan, nagbabantay. Talagang patuloy ang ginagawa ng pambubuli. Isang senyales yan, partner, na talagang alam nila, partner, hindi kaya natin sila. Pero ang ano ko doon, sa mga ganong klaseng mga ginagawang statement ng mga lider, ano naman ang ginagawa ninyong paghahanda? Yun. May ginawa ho ba tayong paghahanda? Sa ginagawa sa atin for 6 years, panahon ni Pangulong Duterte? Wala akong may nakita. ginawa. Even, partner, ang ating mga mambabatas. Anong ginawa? Partner, it's more on the president. Oo. Kasi siya ang kumaga siya, sabi nga nila, siya yung architect ng foreign policy. Oo. Siya lang ang pwede. Siya nga ang pwede mag-declare ng war, pero syempre with the concurrence ng Senado, partner. Ibig sabihin, partner, kung noong pala, although sabi nga natin, ayaw natin. Ayaw natin. Pero partner, kung titignan mo yung Taiwan, ang liit-liit nito eh. Mas maliit pa sa atin to eh. Oo. Pero ito, partner, syempre may kaibigan tayong taga-Taiwan.
yung mga alam nila na hindi taga Taiwan, Oo. yung hindi talaga taga doon, nararamdaman na nila yun. Aware sila doon. Parang ang mangyayari doon, parang kuyog kapag ka hindi ka taga rito at parang spy ka. Aware sila doon, partner. Hindi nila yung tinatanggap. Parang ganun yung dating. Or parang they will make your world small Oo. para umalis ka. Parang ganun yung dating, partner. Kaya kumbaga aware sila kung merong hindi taga Taiwan. Oo. Pinaghahandaan kasi nila yun. Oo. Tayo, partner. Ilan na? Mga kayubi, ilan na yung nag-e-enroll dito na Chinese na hindi man lang marunong mag-English? Balita. Oo. Sa Cagayan? Cagayan, partner. Valley? 4,000 plus na daw. See? Bakit? Anong meron? Oo. Exchange student ba to? At bakit dyan sa Bakit Cagayan? dyan? Oo. Diba? Ano to mga masters? Kasi partner, pag umukha ng masters, pwede foreigner. Oo. And then may ano naman daw may gano'n naman daw pala tayong agreement partner. Na ano? Exchange student. Oo. So? Pwede silang pumasok rito pagkatapos kumuha ng student visa at parte ng programa to promote our partner. Pero dapat, okay na nga, pero dapat maging aware sila. May motibo ba to? O walang motibo? Ano to? In good faith ba to? O hindi? Dapat hindi tayo tutulog-tulog sa ganito, partner. Sabi ni Dadada, kulang daw ang 6 years sa usapin ng paghahanda. Ano yun? Ano yun? Sabi ni Dadada, Oo. 6 years kulang. Oo Pag sinabi, naman. Oo, totoo yan. Oo naman, Oo. 6 years kulang. Pero dapat, inuumpisahan na nakikita natin. Oo, dapat sinimulan naman. Sinimulan na. Diba? Oo. Sinimulan naman. Saka ito, partner, ito yung nakita ko. Ang dami niya kasing tinake up. Ito si Senator Robin. Habang dinidiscuss niya to. Basta sinabi niya, supportahan yung presidente kahit hindi niya gusto yung polisiya. Pero ang ending, partner, ang mangyayari pala, kaya siya nagpa-press con, the way I see it, mga kayubi, para iligtas si Pangulong Duterte. Okay. Sa Saan? paano? So, paanong paraan, partner? Wag na daw magkaroon ng Senate hearing Oh, tungkol sa gentleman's agreement. bakit daw? Para daw hindi na pag-usapan at baka malaman pa ng kabila ng China kung ano nangyayari sa atin dito. Kahit naman walang hearing. Ano naman pala kung malaman? Alam na nga kung anong kakayanan natin because of Pangulong Duterte. Ano parang kinakatakot mo? Ito, ano na naman to parang ano to partner parang spokesperson na naman to dati ni Pastor Kibuloy. Ganon din, parang spokesperson siya ni dating Pangulong Duterte dito sa Senado. Wag ituloy. Kumbaga, wag na sanang ituloy. Yung pala yung purpose ng kanyang press con. Yun ang basa ko sa kanya, partner, ha? Good morning po. Sir, meron po nakaumang na resolution sa Senate na para imbestigahan yung umano'y gentleman's agreement na pinasok daw ni dating Pangulong Duterte. Sir, kailangan pa bang ipatawag yung dating Pangulo kung sakaling matuloy yung investigation po ng Senado? Alam nyo, napakahirap magkomento kasi mga presidente yung nag-uusap. Sa ngayon kasi, nagbigay ng komento si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay din ng komento si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang hirap gumikna sa usapin nito kasi may mga bagay, may mga protocol na yung mga presidente lang ang nakakaalam. Katulad yan, yung mga pagbisita sa mga leaders, sa mga bansa, na mga ibang leaders. May mga pinag-uusapan talaga dyan. Alam mo, pupunta dyan, magtititigan lang sila. May pag-uusapan talaga dyan. At yung mga bagay na palagay ko, may kinalaman sa national security natin. Hindi naman na siguro dapat yan idaan pa sa public hearing o ano. Dapat pag-usapan na lang ng dalawang pangulo natin yan, silang dalawa lang. Kasi may kinalaman nito sa national security natin. Pinagmumulan nito ng mga usap-usapan na politically motivated at destroying our minds. Kasi brainwashing na, naging politika na. Alam nyo, itong napaka-sensitive na issue nito. Yun ang basa ko sa kanya. Isa pa, maliban kay dating Pangulong Duterte, inano niya rin si Pastor Kibuloy. Ipinagtanggol niya rin. Pero sabi niya, during the press conference, partner. Pero syempre, in-encourage niya na si Pastor Kibuloy na magpakita na. Kasi may warrant of arrest na from the court. At yan naman ang sinasabi nila dati pa. From the court, from Davao and Pasig RTC. So, will you advise na po kay Pastor Kibuloy, considering na korte na po yung may arrest warrant na sumuko na po siya? Yan naman po lagi ang ating panawagan sa ating mahal na kaibigan at mahal na compatriot kay Pastor Kibuloy na total ito po ay nasa korte na.
mas maganda po sana na makapagpakita na siya. Para po, alam nyo kasi, yung mga ganitong bagay, katulad ng una kong interview sa inyo, sana naiwasan yung mga ganito na mga ganap. Pwede namang ginawang matahimik. Eto tayo ngayon, dagdag budget na naman ito sa mga kapulisan, sa kasundaluhan. Siyempre, may task force, hulihin si Pastor Kibuloy. Hindi lahat ito pabor sa kaban ng bayan. Sana. Pero nandyan na yan. Meron ng operation. Sana lang, nagdasal po tayo na walang mangyaring violent. Sana maging mapayapa. Kasi katulad ng sinabi ko noon, napakahirap na pagsamahin natin sa issue na to ang faith at politics. Ang hirap po niyan. Kumbaga, ang daming taong masasaktan dito sa issue na to. At pananampalataya yun. Mahirap tayong maipit sa gitna pagka pinag-usapan ng pananampalataya. Sa totoo lamang po, inaantay po namin hanggang ngayon yung desisyon kung kailan kami makakapag-hearing patungkol po sa pagtanggal ng franchise ng SMNI. Hanggang ngayon, naantay po namin ng desisyon kung kailan kami makapag-hearing. Kasi ang dami na po dyan, ang dami nang naging nagdikit, na siya yung kaso ni Pastor kasi nag-domino na, umabot na hanggang sa SMNI, freedom of the press na. Isang programa lang yung sinasabi na nagkaroon ng pagmamalabis, pero yung buong istasyon ng tinanggalan, yung mga ganun ba? Asan ang due process na naman nun? Sa totoo lang po, napakadaming issue sana na pwede nating pag-usapan sa hearing, pero wala pa po, hindi pa na-schedule lang hearing nito. Sir, the issues no, kay Pastor, yung mga nangyayari po sa kanya, do you believe that it is part of a political pressure? Oh, definitely. Definitely. Kaya sana nga, ang pakiusap ko, wag natin, kung politika ang issue natin kay Pastor, wag natin idama yung religion. Kasi wag, never nating itatouch ang religion. Sa korte na lang dalhin. Nandiyan na ngayon sa korte. So ano naman ang inyong role? Pero diba? kasi, anong nangyari na naman, partner, meron naman siyang pagtatanggol kay Pastor Kibuloy when in fact, hindi naman siya privy. Wala naman siya, di naman siya witness sa maaaring naganap noon. Doon sa mga nagrereklamo, di naman natin sinasabing guilty siya, partner. Pero wala kang karapatan, Senator Robin, na sabihin na parang political persecution, parang ganun yung dating, persecute because of politics. Do you mean we have to simply ignore the complaints of the victims of Kibuloy? What is that amount to condoning is illegal? Ay, hindi po. Huwag po natin i-ignore, dahil ito po ay, ang pakiusap po natin, pag-usapan po ito sa korte. Kasi sa court po, yan ay hindi mai-impluwensyahan yan ng tinatawag natin politically motivated cases. Kasi alam naman po natin na yung ganitong bagay, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng kulay politika. Kasi alam naman natin yung mga naganap noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa administrasyon ngayon. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Alam naman natin yun na number 1 na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Kibuloy. Number 2, lumaban yan sa mga NPA, sa mga komunista. Ha? Lumaban sa mga komunista? Sa paanong paraan? Pagre-red tagging? Parang hindi naman natin nabalitaan kung sumugod siya sa mga kuta ng mga NPA or komunista para makipaglaban. Paki-explain nga na mabuti, Senator Robin Padilla. Hindi naman po natin maipagkakaila din na karamihan sa mga sumusuporta ng laban kay Pastor Kibuloy, may kinalaman sa politika. Sir, Hindi yun. Mga senator, ang nagko-complain sa kanya, dati niya miyembro. Hindi naman politiko. Nagkataon lang na sumampa dyan, kaya nag-ingay. Kasi kung hindi pa yan sumampa sa Senado, hindi na umakyat sana yung kaso niya sa korte. Dahil na-dismiss na sa Davao. Dapat yun, inaaral mo, senator, hindi porkit kaibigan mo, tanggol ka to the max. Aralin mo kasi, paano kung halimbawa yung pamilya mo yung nangyaring alleged victim? Tatahimik ka ba? Diba? Hayaan mo, nagumulong na lang yung yung proseso. Total, sa korte, sa Senado naman, nasa batas yan. You can do that.
You can do the Senate inquiry in aid of legislation. Hayaan mo. Huwag ka na magsasabi na parang political persecution lang. Hindi ka naman kasama doon sa nangyari yun. Kung totoong nangyari man, di ba? So, hayaan na lang natin. So, makikita mo. Patunayan. Oo. Patunayan mo, paano masasabi na political prosecution yung ginagawa ng ng Senado. Oo. Diba? Ang mga complainant dito, private partner Oo. Diba? Politikero ba siya, no? Kasi lagi nila kinakabit, ano bang kasalanan ko kung naging kaibigan kong matalik? Si dating Pangulong Duterte. So what kung naging kaibigan mo? Hindi naman si Pangulong Duterte yung kinakasuhan dito Hindi ko makita yung connect. Ano ibig sabihin? Galit sila kay Pangulong Duterte kaya ikaw pinipersecute? Parang malabo. Diba? Pinipersecute ka kasi may kaso ka talaga. Correct. Diba? Nung pinersecute ka sa US, hindi naman dahil kaibigan mo si Pangulong Duterte. Diba? Pinipersecute ka kasi allegedly may ginawa kang mali. Yun. Tapos sasabihin ni Senator Robin, wag na natin anuhin to, wag na natin parang i-hearing kasi patungkol to sa church. Teka lang, hindi naman yung church ang pinag-usapan, hindi naman the faith. Kung hindi yung tao ang kinakasuhan. Hindi naman yung iba yung faith partner, iba yung church, iba yung pastor nyo. Diba? Ibig mo sabihin, Senator Robin, kapag totoo merong abuse, ang isang, halimbawa na lang partner, o halimbawa yan, pastor, hindi na siya ililitis? May mga pari nga na inaakusahan Di ba? May mga pari nga din inaaresto Pero hindi naman apektado yung buong buong simbahan. Partner, tandaan mo, ang daming ginanyan ni Pangulong Duterte. Ad hominem. Senator Robin, may nadinig ba kami sa iyo? Na tinutulan mo yung mga masasamang sinasabi ni Pangulong Duterte sa mga pari dati? Wala naman kami nadinig sa iyo Mismo Santo Papa, partner. Santo Papa na. Minura. Senator Robin, ba't doon tahimik ka? Di ba dapat pag church, pantay-pantay tingin mo, isa lang titignan mo Hanga na sana ako sa iyo kasi matapang ka as compared kay VP Sara Doon pala, iba lang tinutumbok mo. Meron ka rin palang gustong ipagtanggol. Pero kahit papano, partner, nagsalita siya. Sumaludo ka sa kanya. Doon sa part na may stand siya sa usapin ng West Philippine Sea. Kahit malalim ang issue ng West Philippine Sea, partner, matapang siyang humarap sa at sinagot press. lahat yung mga katanungan doon. So hanga ako sa iyo doon. Saludo ako doon. Saludo ako sa iyo doon. So, okay. Dahil dyan, partner, mua-mua, chup-chup. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clicas, nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino.